ipapakita ko sa inyo. Yung bubong na yan, na ano yan kagabi na nalaglag yan. Nalaglag kasi sa sobrang lakas ng hangin. No, nalaglag yan. Tsaka, kawawa talaga si Aligaya kasi sobrang ano na ba, na tamukan siya ng mga saging. So, ayan guys, no, nandito pa rin si Aligaya nakahiga dyan. No? At nandito pa rin kami sa bundok po, no. Hanggang ngayon, hindi pa talaga kami nakalabas dito, no. Pero si Ligaya, no, okay naman siya kasi pinapakain ko siya, no, yung mga pagkain dito sa bundok lang, no. Tsaka yung sugat niya, medyo may dumugo pa rin, pero nilagyan ko po, dinikdik ko po yung saging, yung ano ba, yung ano niya, yung parang tubig sa saging, tapos nilagay ko dito, pero masakit pa rin, no, pero ganyan naman talaga. Pero sige lang, no, maraming salamat po talaga sa nagdasal po, no, sa kaligtasan ni Ligaya, no. Hindi man ito kaligtasan na nakaahon na kami, pero kaligtasan pa rin ito, no, dahil hanggang ngayon buhay pa rin, no, si Ligaya. Sa mga solid supporters namin dyan, no, salamat po sa inyong lahat, no, sa patuloy sa sumusuporta at pagmamahal sa amin, no. At sorry po sa mga tao na alam man naman natin na nag-alala kayo kasi yung mga idol nyo na ganyang sitwasyon, no. Sorry po, no, kung minsan kasi hindi naman perfecto yung lahat ng exploration namin, no, dito sa bundok. Hindi namin alam kung anong namin yung masagupa namin, matrahedya ba na iba't iba, pero hindi namin inasahan na ganyan naman talaga ang buhay, no. Hindi natin hawak, kaya kung minsan sa mga tao, no, maging masaya kayo kahit anumang hamon ng buhay, anumang sitwasyon, maging masaya kayo kasi hindi natin hawak ang buhay ng isang tao kung saan siya at kailan siya na nandito pa rin sa atin, no? Kaya sa mga mahal nyo, alagaan nyo, mamahalin nyo, yung ganyan. Kasi hindi mo alam kung kailan kukunin yan at mawawalan ka, baka pagsisisihan mo. Kaya napapasalamat pa rin kami, no, kahit ganito yung sitwasyon namin, pero hindi pa din kami pinabayaan. Nandyan kayo, nagsumusuporta sa amin. Nandyan din ang Panginoon, no, na umalalay at hindi kami pinabayaan sa ganitong sitwasyon. Kasi akalain nyo po, no, ilang araw na kasi kaming nandito sa bukid, no. Kahit yung bihag pa siya, hindi naman yun mas malala pa, pero yung nabaril lang talaga siya, dun yung pinakamalala talaga, no. Akalain nyo ilang araw na, tsaka buhay pa siya, no. Kaya napapasalamat talaga ako sa Panginoon at sa mga taong nagdarasal po, no, sa kaligtasan ni Ligaya po, no. Sana, no, hindi man kami nakita ng mga ka-team namin, no, hindi din namin alam kung anong nangyari sa kanila, hindi din namin sila masisisi, no, kung hindi kami nila nakita, kasi hindi din namin alam yung saan sila, ganyan, at anong nangyari sa kanila, no. Baka may nabihag din, kaya umintindi po kami sa sitwasyon nila, no. At sa aming main po, no, si Ma'am Shi, no, maraming salamat po, ma'am, no, sa pagtulong niyo po sa amin, no. Sana, no, kasi hindi nila alam po, no, si Dangos naging espiya ko kasi hindi nila alam kapag madami sila, yung mga kagrupo nila, mga kasamahan nila, maging hudas talaga yan si Dangos, kasi hindi man nila alam na magkaibigan po kami ni Dangos. Hindi nila alam na magkaibigan kami, kaya yung parang galit na galit ba, gusto din nila na papatayin, ganyan. Pero ako nagpapasalamat talaga ako kasi nandyan si Dangos, sumutulong sa amin, no.
Kahit palihim lang po yun, hindi po yun talaga kasi pinagbantaan din ang buhay niya. Ako, naintindihan ko talaga yung sitwasyon niya na ganyan, no. Pero, nagdarasal din ako, no, na sana magkita kami talaga ni Dangus. Gabi-gabi po talaga ako na magkikita ulit kami kasi yung nakaraan, sabi niya na, Ginny, tutulungan kita, turuan kita kung saan ka dadaan kasi alam ko naman dito yung mga daanan. Basta't mag-ingat lang tayo. Yun na time na gusto na kunin yung buhay niya, yung papatayin siya ng mga kasamahan niya. Tapos yung time na yun, siyempre pagkatapos namin nag-usap, pumunta ako kina Ligaya. Tapos yun, na si Ligaya, yun, wala na kami pagkikita, pero sana gabi-gabi ako nagdarasal na muli sana na magkikita ulit kami ni Dangus kasi gusto ko na umuwi. Makasalita naman si Ligaya, pero mas okay na yun sana na ipatingin namin siya sa doktor yun sa ospital. Sasamahan ko siya, alagaan ko siya, kaya pagbaba namin sana na may tumutulong sa amin, kasi mas importante po kasi yung i-check namin, at sana na anuhin yung puso ni Dangus ba na magkikita kami, na ay Diyos ko, hindi na ako iyak kasi ilang araw na wala akong tulog, ilang gabi na, kasi mas inaalala ko talaga yung kalagayan ni Ligaya ba. Nag-alala talaga ako kasi baka maubusan ng dugo, tsaka napakahirap, lalo na ulo yung tatamaan mo kasi dyan ang pinakamalakas na dugo talaga, napaka-sensitive yung ulo talaga. Kaya yun, pag sana kung makauwi na talaga kami sa mga taong tumutulong po sa amin na nagmamahal. Pasensya na po kung naabala kayo. Pasensya na po kung nag-alala kayo. At yung mga iba din nagalit, pero nagpapasalamat pa rin kami sa inyo po. Sana maging maayos na to. Sabi nga nila, yung naging hindi man magandang takbo ng buhay mo ngayon, baka soon magiging maganda ang takbo ng buhay mo, kasi hindi naman habang panahon nalulugmo ka lang, nasasaktan ka lang, darating din yung araw na magiging masaya ka rin, sabi nila. Kaya hindi naman ako nawalan ng pag-asa, kasi nandyan naman kayo, nandyan naman ang Panginoon po na nagmamahal at tumutulong, kahit ganyan ang sitwasyon natin, papasalamatan pa rin namin yung Panginoon, kasi kung hindi dahil sa Kanya, hindi tayo nabuhay dito sa mundo, kahit may mga pamilya man kayo, may mga pamilya man iba't iba, pero hindi natin akuin talaga na buhay natin to, kasi hiram lang po ito sa Panginoon, balang araw isasauli din natin ang buhay natin. Kaya wala tayong karapatan na sisihin ang Diyos, kasi dapat magiging masaya tayo, kasi pinahiram lang ito, kasi darating ang araw na kukunin tayo ng Diyos, Kaya sa mga may pamilya dyan, mahalin nyo yung mga pamilya nyo, at mintras basta't nandyan sila, alagaan nyo, mamahalin nyo, ipapakita nyo talaga yung pagmamahal na totoo nyo sa mga magulang nyo. Ingatan nyo, protektahan nyo, kasi hindi lahat ng naranasan nyo na may buo kayong pamilya, hindi nyo naranasan hindi lahat ng tao naranasan ang buong pamilya, at lalong-lalo na hindi lahat na may pamilya, kasi yung iba sobrang sarap talaga sa buhay kahit mahirap, basta't kompleto ang pamilya at may pamilya. Yan talaga ang nakakayaman, yung totoong pagmamahal, at may pamilya ka rin. Kasi yung iba gustong-gusto na magkakaroon ng ma-experience nila ang buong pamilya, kasi may mga iba na may pamilya pero hindi sila tinuturing na pamilya, yung mga ganyan. At saka yung may pamilya naman pero hindi talaga, yun na nga,
kahit ganyan man, no, mahalin nyo yung pamilya nyo kasi hindi naman perfecto yung mga pamilya nyo, no. Minsan kasi magkakamali kasi tao lang tayo, no. Magkakasala, no. Pero magkakasala tayo pero hindi pa ulit-ulit, no, na sobra-sobra na. Yun po, no. At sa mga kaibigan, no, mga kaibigan, kung may mga mabuti kayong mga kaibigan, no, alagaan nyo kasi minsan lang kayo makakahanap ng kaibigan na totoo talaga, no, at nagmamahal sa inyo talaga. At kahit hindi man maging maganda ang turing sa inyo yung mga kaibigan nyo, ituturing nyo po pa din, no, na magiging mabuti kayo kasi ang Diyos na ang bahala talaga, no. Tsaka unang-una talaga yung Panginoon talaga, no. Yan siguro yung mga kasamahan, yung mga ganyan. So, tignan niyo po si Ligaya yung kalagayan niya. Dito kami po, no, kagabi. Dito po kasi kami, no, kagabi, bagyo po kasi, no, dito sa amin, no, napakalakas ang ulan, no. At ito po, no, ay na down po ito, no, na hugmak ba. Parang parang pag-ibig niya nadulas. Yung ganyan. Tapos inayos na naman ulit kasi mababasa si Ligaya kasi dyan lang kasi kami nakahiga, no. Sobrang awang-awang ang sitwasyon pero napapasalamat pa din kami na ganyan. Kahit naging ganyan siya, pinapasalamatan ko pa rin ang Diyos po kasi buhay pa po talaga si Ligaya, no. Tignan niyo po. Tsaka pinapakain ko na po si Ligaya, no, kasi para maging sigla-sigla siya kaunti kahit pa man may sugat sa ulo niya. Yan, tingnan niyo yung panahon po, guys, no. Sobrang lakas ang hangin dito sa amin. Ayan si Ligaya, natutulog pa. Tsaka, no, sa mga supporters po, no, na nakapanood po dito, no, sa mga kasamahan namin po, no, pakisabi po, no, na okay na po si Ligaya, no. Pinapakain ko siya pero hindi ibig sabihin na okay na yung makaano na siya, yung ganyan, makaano lang siya, makasalita, yung ganyan, pakonti. Tapos may dumudugo na lang, paminsan-minsan yung niya, parang pag ano siya ba, pag mangusog siya, parang musugwak ang dugo, mga ganyan lang. Pero sana po, no, may maka-update sa mga kasamahan namin, no, para may i-rescue ba, para madaming makaalalay sa kay Ligaya kasi sobrang naman, pero kayang-kaya pa namin po, pero na mas okay na yun, nangangailangan kami ng kasamahan namin kasi hindi natin alam po kasi, no, yung makasalubong namin ba pag uwi, kasi gusto namin na maging panatag ba kasi madami naman kami para may umalalay, tsaka may magbantay din sa likod, baka aambusin na naman kami. Yun ang pinakadelikado talaga. Tsaka sabi ko ni yung nakaraan, doon tayo magkikita sa may sagingan, sabi ko kay Dango, sa susunod na pagkikita, iwan ko talaga kung tutupad pa talaga yun sa usapan namin kasi ang tagal na namin na hindi nagkita, yung ganyan. Ayun si Ligaya. Tignan niyo po siya. Natutulog lang po siya, no. Yung niya kagabi, yung sanina niya is basang-basa. Tapos may sapo man niya na sanina. Tsaka yung pangtaas niya, yung parang sweatshirt, ibinilad ko sa araw para maging matuyo. Tsaka yung isa niya kagabi yan, basang medyo ba yan,
medyo mabasa pa yan, yung t-shirt niya basa, sa loob. Pero yung jacket niya, sweatshirt, ngayon ko yan binabalik sa kanya kasi natuyo na kasi sobrang init yan. Kung matignan nyo yung araw, sobrang tirik ng araw dito. Ayan. Bawi-bawi kagabi kasi daw sa lugar, parang bagyo ba? Iwan ko kung totoong bagyo ba talaga. Basta yung parang bagyo ba kasi gabi sobrang lakas ng ulan tsaka sobrang lakas ng hangin. Yung dito saging, yung paganyan ba, para nang natumba na lahat ba. Tsaka yung sapa dito sobrang lakas ng baha. Yun nga, parang nataranta ako ba na, Diyos ko, paano na lang ito kapag tsaka kagabi naiyak talaga ako kasi yung bubong na yan, pakita ko sa inyo. Yung bubong na yan, na yan kagabi na nalaglag yan. Nalaglag kasi sa sobrang lakas ng hangin, nalaglag yan. Tsaka kawawa talaga si Aligaya kasi sobrang na tamukan siya ng mga saging. Nasa kanya lahat yung mga na yun, yung tawag dyan, mga kahoy at saka saging na sa mga katawan niya. Ibis lalong magpapagaling, pero hindi naman masyadong bigat yan kasi lang man yan, mga maliliit. Pero naawa lang ako sa kalagayan niya ba, yung magsasabi siya na, yung masasalita niya, sis, tulungan mo ako, yung ganyan. Yun, parang ba, parang kinukurot ba yung puso ko, yung ganyan na. Kaya sabi ko sa kanya na hindi ko siya iiwan, kasi yan, para din naman na totoo na talaga na mga pamilya na talaga kami kasi wala din naman siyang pamilya, yung ganyan ba, parang kami na lang nagkakasundo yung ganyan kasi sobrang tagal din namin nagsama ni Ligaya. Parang na ba, yung sister ko na talaga siya. Tsaka magkasundo naman kami, lalo na't pagdating sa biruan, yung ganyang kaganapan. Kaya sabi niya, iiwan mo na lang ako, lutasin ko daw yung buhay ko, isi-save ka na. Sabi ko na hindi naman kita babayaan, hindi porket naman na hindi tayo magkadugo, hindi tayo magkakilala, yung ganyan, magkaibigan tayo. Kaya yung mas okay na yun sa akin kasi wala din naman akong uwian. Gusto ko nga na pa talaga kami ba, yun, parang lang, parang nanaginip lang ako. Ayan si Ligaya na natutulog pa rin siya, pero kaninang umaga pinapakain ko siya ng yung tawag dito, yung karlang ba, yung karlang na sinugba ko. Kasi wala naman tayong kaldero kung isasaing natin. Karlang, tsaka nagkuha din ako ng tubig doon. Diyan, sa may sapa. Diyan, nagluto ako ng karlang, pinapakain ko kay Ligaya, Tsaka nagkuha din ako ng tubig at tsaka kumuha ako ng lansones. Mas okay na yun siguro, karlang ang pinapakain ko sa kanya, kasi para magkalaman-laman ang tiyan niya. Tsaka sanay naman din kami sa kabukiran, Ngayon lang kasi doon na kami nakatira sa probinsya, yung sa ba, yung maraming tao na ba, sa bayan na kami nakatira. Pero alam ko talaga na kayang-kaya ni Ligaya kasi dati din naman yung commander kami pareho. At saka mga pinagdadaanan namin sa bundok, na kayang-kaya kahit walang kainan, basta makakain ng mga prutas, ganyan lang, bayabas, okay na yun. Kasi ganyan talaga, ganyan, lalo na ganito, nagtatago tayo, wala tayong mahingian ng pagkain, mas okay na yun yung yung mga karlang, kasi pagkain din naman yan, kaya napakain ko siya. Siya, tsaka pag pag sumasakit din naman yung ulo niya, anuhin ko na din naman ng mga saging ba, para maging bugnaw sa kanyang ulo ba, para maanuhin. Tsaka umaga lang at gabi ang ginagawa ko sa kanya yan. Tsaka mag-iinit
Yan, para ng ano si Ligaya, oh, naglihok na siya. Gumalaw na yung mga ano niya. Gumalaw na. Yan, gumalaw na si Ligaya. Hayaan muna natin magsalita siya. Hindi ko siya anuhin para hindi matugaw yung ano niya, batulog niya.